Roland, pwede mo bang ikwento sa amin yung tungkol dun sa mga karanasan mo with regards doon sa pagsasama nyo ni Technical Sergeant Amelia. So pwede mo bang ikwento yung mga chronological event? Okay na, sir. Yung pangyayari na yun, sir, nung kasama noon that time na kasama namin si T.S. Amelia, sir, sa Badjaw, sir. During sir, sa pag atras na namin, sir, nung galing na kami doon sir, sa post ng 11, sir, Jasmine, sir. Bali, napakahirap talaga rin, sir, kasi gabi, sir, na nangyari yun, sir. Napakahirap talaga, sir, na mag-move ng gabi, sir. Tapos, sobrang dami ng kalaban, sir. Hirap na hirap talaga kami, sir, na mag-move, sir. Tapos, nag-advise si Team Sergeant ko, sir, na si Amelia, sir, na lahat ng makita niya ng mga bawat puno, tignan niya, baka may kalaban, sir. So, nagtatakot talaga kami, sir, sa mga sir, sa mga damo, sir, kasi wala talagang doon, sir, walang mga puno, sir. Halos lahat, puro kugon, sir. Tapos saging, wala talagang puno, sir. Ang matagawa mo lang, sir, yung mga sir, mga bahay talaga. Tapos yung mga konting sir, yung lupa na medyo malalim, sir. Yun lang talaga yung pasabol talaga na pwede yung matagawan, sir. By the way, yung unit nyo pala nun, anong unit nga kayo na team, part ng team ng company? Bali, ang team namin, sir, noon, 1205, sir. 1205 Special Forces Company under ng 12 Yes, sir. ISIP Company. 12 company, sir. Under ng 5th ISIP Battalion. Yes, sir. So nangyari ito doon sa lugar ng Mapagkaya, sir. Pagkaya, Mapagkaya, South Cotabato, sir. Sa Pikit, sir. Pikit. Yes, sir. Pikit. North Cotabato. So nung bago kayo pumunta doon or doon, ano yung ginawa niyo muna na preparation? Anong sinabi sa inyo? Anong kumbaga, yung pagkasabi sa inyo na ano yung mission na ibibigay sa inyo? Bali, ang bilang pa ko nun, sir, PFC pa ko nun, sir, asa member pa ko nun, sir. Ang briefing lang sa amin, sir, pupunta kami doon sa Badjaw, sir, detachment, sir, kasi magkakandak sila ng sir, ng harassment, sir. Bali, mas attack, sir, ng December 1, sir. Tapos, ang nangyari, sir, hindi na tuloy yung December 1, sir, na nag-advance yung nila, sir. Yung pag-attack nila, sir. Januat ng sir. Hapon na, sir. Tapos, yung na yun is, lang kayo, isang team. Bali, pumasok kami, sir, isang team, sir. Kasi pinalitan namin, sir, yung isang team dun, sir, na matagal na din, sir, yes, sir. Parang ang nun is parang palitan. Yes, sir, Kayo palitan ang papalitan. po, sir. Anong Yes, anghel yun? Ano bang tawag doon na detachment yun? Sa Badjaw, sir. Badjaw? Detachment, ang call sign niya, sir, Badjaw 1, Mapagkaya detachment, sir. Badjaw, Yes, sir. mapagka detachment. So ngayon, nung naibigay na sa inyo yung instruction na kayo yung papalit doon as doon sa alam nyo na may nangyari na doon. Yes, sir, alam na namin, sir. Okay. So, nung during night movement ito, no? Yes, sir. Night movement. So, nung night movement, madilim, wala kayong gamit pa na nun? Night vision, fighting sir. system. Wala Bali, pa. sa team namin, sir, meron isa, sir. No, sir. Pero, malabo pa yun, sir, yung makunon, sir, una. So, nung nag-move na kayo, yung mga experiences nyo during movement? Sa papunta sa... May papunta doon sa... Gaano ba kalayo from the, line of departure? Yung kung saan kayo binaba kayo sa, sa KM? Paano kayo start?
Na galing sa kampo tapos binaba tapos naglakad papunta doon. Galing kami, kwan sir, sa simula sa POB sir to kwan sir, mapagka-detachment sir, mga 3 clicks yan sir. Tapos naglakad kami sir, mga 3 hours din sir. 3 hours din hanggang paglalakad na puro ano yan, gabi. No? Yes sir. Night. So, yun, nung naglakad na kayo, papunta na kayo doon sa ano, ano yung mga naobserbahan nyo, ano yung mga tactics at saka techniques na ginamit nyo doon para makarating kayo doon sa objective? During movement namin sir, ginaupian muna namin sir bawat puno sir, sa mga bayan sir, kasi napakarami talagang kalaban sir, nakadeploy talaga sir. Isa pa sir, hirap na hirap talaga kami mag-move sir kasi may designated sila na sniper talaga sir sa kabilang ilog sir. Kaya hindi kami basta-basta mag-move ng kwan sir ng araw, kaya gabi kami nag-move sir. So, yung during the movement, yung sabi nyo na ano na maraming mga kalaban nandun sa paligid. So, wala namang nakadetect during the movement na ano nyo o may Meron sir, bali habang kung mapansin nila sir na gapang kami sir, pinuputukan kami sir. ganun. So, ang ginagawa lang namin sir, intom muna kami sir, tapos kung naghanap kami sir yung mga dinadaanan ng tubig sir, kasi karamihan kasi doon sir, kwan sir swamp sir, tapos lake, yung mga dinaanan ng tubig sir, mga kangkungan, tapos may mga dike sir na kwan, daanan ng mga tao sir, doon kami dumadaan sir, dito sa kabila niya, para hindi kami ma-compromise sir. So, wala namang na-wounded, wala namang during tayo sa pag-movement. During movement namin sir, wala sir. Putok-putokan kayo. Wala sir, puro kwan lang sir, mga sa tabi-tabi lang sir. So, after nun, ano nangyari na? So, move na kayo, tapos nakarating na kayo sa sa detachment. Paano yung nangyari yan? So nakarating na kami ng detachment sir, bari grabe na ng kwan sir ng tropa sir, kasi nagasigaw na sila doon sir, kasi dikit na talaga yung kalaban sir eh. Tapos yung warning device sir, narinig mo talaga sir yung kwan sir, yung tunog ng mga bote at lata doon sir. Kasi dikit na talaga sila sir doon sir eh. Sa may first fence sir. Kasi dalawang fence man yun sir. Nasa first fence na sila sir. So, nung nandun na kayo sa paano yung kalaban na na, kumbaga in-imagine ko kasi detachment ito, mayroon na siyang mga kalaban na nakapaligid sa detachment. Yes sir. Ngayon kayo, paano yung approach niyo nun na bubutasin yung nakapaligid para makakuha niyo yung masafe? Bali, kwan sir eh, yung detachment kasi sir, tabi ng ilog sir. Tapos dito yung detachment sir, dito ilog sir. Bali yung kalaban namin sir, meron dito sa ilog. Bali L-type yung kalaban sir eh. Parang letter yun na sila sir. Talagang force up talaga nila sir na kunin yung kwan sir, yung tropa dun sir. Kunin talaga nila lahat dun sir. Tapos ang ginawa namin sir, kwan namin sila, meron dun dinesignate si Master Amelia doon sa kabila na magpaputok, pero dito sa kabila volume fire sir, para yung iba magpasok doon sa loob para kunin yung ibang tropa sir, ilabas doon sa papunta sa amin sir. So in terms of communication, paano nyo na-communicate yung yung nasa loob ng detachment? Bali, Sinasabi nyo na, uy, nandito na kami, o paano yun nun? Bali ako yung kwan sir, nakahawak ng Harris sir. Ikaw yung hawak. Oo. Ginakontak ko lagi yung kwan sir, yung radyo man nila sir. Tapos sinasabi ko sir, dito kami lang sa kwan nyo, sa likod ninyo. Mga 20 meters sa inyo. Kita ko tumakbo sir si kwan, yung radyo man sir. Iba pa ka tinakbuhan sir, papunta sa kalaban sir eh. Sabi ko, maliwanag man sir yung kwan sir. Kita ko, sir, dito ka, huwag dyan, maraming kalaban dyan. Buti ka mo sir, narinig niya sir. Kung hindi, doon siya sa kalaban pupunta sir. Tapos pumunta sa loob sir. Sinabi niya yung team sergeant sir ng 11 sir na nandito kami sir. Tapos lumabas yung sir, yung team sergeant nila sir. Nag-usap sila ni TS. So, madalit sabi parang nung nagka-communicate kayo,
nandito kami sa saang banda na ano, alam din nila na nandyan kayo. Yes, sir. Paano Kasi na ano yun? sabi ko, Mayroong nagkumaway, paanong kuan? Sistema ng mayroon bang nagpakita sa inyo na kami ito yung kuan? Paano yung sistema ng pagano niyo? bali, pagtawag ko sa kanya, sir, sabi ko, pumunta ka dito sa location ko, dito sa likod mo, sa Likod. south portion, dito may sa ganyan. Sabi ko, sir, pumunta sa sir. Tapos, nag-usap kami, sir. Tapos, balik sa doon sa loob, sir, na ang tropa ng 12, nandito na sa Nandiyan na. sagingan, sir. Mm. Ano sabi ko, sir? So after nun, paano na? Anong sunod na nun? Ako, sir, withdraw na kami, sir. So, paano sila na sumunod, nagsibabaan na sila? Paano yung nun, bumaba na rin sila, sumunod na sa inyo nung nagkakontakan na kayo? One, sir, nagkita-kita, sir. Tapos, hindi man kasi makita, sir. Gabi kasi, sir, eh. Gabi. Tapos, nagbilangan na lang kami, sir, kung ilan, sir, yung tao, kung sino yung team sergeant, bilangin yung tropa. Mm. Ayun, sir. So, ano naman sila? Lahat, kumpleto naman na bumaba. Kompleto, sir, pero yung mga gamit, sir, Naiwan. naiwan na talaga, sir, kasi dikit na talaga, sir, yung kalaban, sir. So ngayon, so nung nakababa na at nakumpleto na sila, ano ang sunod niyo yung ginawa? Bali, nung kompleto na, sir, nag-ipon-ipon muna kami sa gingan, sir. Nag-hold the line kami, sir. Mm. Tapos, tumawag yung taga-batalyon, sir, tumawag, sir, na magpaputok sila ng mortar, sir, Mm. para maka-atras kami, sir. Kasi inaabol talaga kami, sir, eh. Minuto lang yung sir, yung gap, sir. Mm. Pero yung na yun, alam din ng kalaban na wala nang laman yung kumbaga na-extricate na yung mga laman doon sa loob ng detachment. Hindi alam, sir. Inassault nila, So sir. inassault nila. Yes, sir. Oo. Nandun pa lang kami sa sir. Nag-hold the line pa lang kami, sir. Inassault na yung detachment, sir. Malapit lang, sir. Dito hanggang doon sa Makalan, sir, sa may poste, mga 100 meters, sir. Mga 100 meters. Yes, sir. Oo. So, yun, kayo po hindi kayo nagpaputok nung time na yun, nung na. Hindi, sir. Hindi kami nagpaputok, sir. Oo. Nanghingi ng advice yung team sergeant, sir, sa POB, sir, na balik kami sa Badyaw, sir, atras. So, na kayo, nakabalik, nakaipon na, na siya lahat. Tapos, paano? Ang sunod nun is nag-extricate na kayo. Yes, sir. Pero hindi pa kami agad ng sir, nung pagbalik namin sa detachment namin, sir, sa sir. Hindi pa kami agad pumasok, sir, kasi walang naiwan doon, sir, eh. Bali, nirukan muna namin, sir, kung may pumasok, sir, kasi yung kalaban, sir, malapit lang sa amin, sir, sa kabilang ilog. Pwede silang tumawid sa bangka, sir, pupunta doon. Anong detachment nga yung sa inyo? Yung iniwanan nyo muna? Badyaw, sir. Badyaw. Yes, Tapos yung si Magkaya. Badyaw, sir, call sign lang yun, sir, mapagkaya detachment yun, sir. Oo. So, yung na yun, gaano sila kalayo? Yung dalawang detachment? Mga 1.5, sir. Mga 1.5 air distance, no? Yes, sir. Air distance. So, from there, from dun sa so sumama na yung mga taga 12 company. Yes, sir. Bali, Taga lahat 11 namin, company. sir. Yes, sir. Tapos, yun na, na kayo, paano na yun? Nung papasok na kayo ulit dun sa nyo, detachment. Bali, nakapasok na kami sa loob ng detachment, sir. Bali, nagpapahinga yung iba, sir, naghanap ng mga gamit. Habang naghanap ng mga gamit yung iba, sir, nandyan na yung sir, yung kalaban, sir. Dumikit na, sir. Inaras na naman kami, sir. Rest na naman kayo. Yes, sir. Volume pair na naman sila, sir. Volume fire naman sila. Yes, sir. So, doon na yun yung paano yung sunod doon? Doon na kayo hold the line naman. Bali, nangyari siya, hold the line na kami doon, sir, kasi ang dami ng kalaban, sir, eh. Hindi kami tinantanan, sir, hanggang umaga. Yes, sir. So, paano yung doon? Survival, nyo doon? Paano yung technique nyo na doon sa loob ng detachment? Paano nyo na-spread yung bilang ikaw, as being team member, ano yung iniisip mo nung time na yon na paano ka makakatulong sa team? Ang number one talaga naisip ko na, sir, kung mabubuhay pa ako dito o mamamatay, sir. Pero nakita ko naman sa team sergeant ko, sir, na malakas talaga yung loob niya, sir, na walang mangyayari sa amin, sir. Kaya kinakausap kami lagi, tinitignan, sir.
So, pati si 11 companies, nandun na. Mga ilan na kayo doon sa loob? Bali, nandun na kami lahat sir eh. 14 na kami doon sir sa loob. Sir. 14 na, nandun sa Yes, sir. loob. So, ilan pala kayo nung lumabas, nung umalis? Nasa anim lang. 7 kami sir. Bali, wala nang naiwan doon sa sir sa detachment sir. Tapos yung na-save nyo na doon na nagsumama sa inyo is ito din. Yes sir. Okay. Kaya 14 na kayo lahat nung nasa So, simula noon, ilang araw noon na hinold nyo na doon? Yung attachment. Bali sa unang araw sir namin na doon sa detachment na woundidan na kami sir. Mm. Tapos nung pagka-wounded sir, hindi man basta-basta may labas sir kasi katamit talang kalaban sir na woundidan kami ng alas 4 ata to sir. Na ilabas sa sir mga alas 8 na sir kasi maliwanag pa kasi sir eh. Sinubukan namin sir ilabas sir. Gipitikan ng barit sir. Pinasok ulit sa loob sir. Kaya nagantay muna ng gabi sir bago na i-evac yung tropa sir. So, yung ginagamit ng kalaban na mayroon silang mga mortar din, mayroon silang mga barit din yung time na yun na naramdaman nyo rin yung nila. Yes sir, may mga barit sila sir 50 tapos 30 sir. Mm. Ang marami sa kanila sir, tubo sa RPG pa sir. Oo, PG. So with that nung nandun kayo, ilang araw niyo na hinold yung yung detachment na Badyaw? Bali inabot kami doon ng 6 days sir sa lang sir sa harassment lang sir ng tuloy-tuloy sir. Umaga gabi. Mm. So, pero meron kayong communication sa na yun? Sa TCP o yung sa tactical command post natin ba or sa high air sa headquarters mayroong communication na hold the line or something ano ba ang mayroon kasi ikaw mo naghahawak ng radyo. Nung that time lang sir na ako naghahawak ng radyo, nag-move lang kami sir. Kasi kuan na sir eh, kuan na yun yung pabilisan na kasi yun sir, ako wala nakadampot sa radyo sir. Pero nung time na nandun na kami sa detachment sir, may designated na radyo man na dun sir. Pero ang nangyayari dun sir, naririnig ko man sa radyo sir, every 30 minutes sir, nagpasa ng C-trip sir. So, yung nandun na palagi kayong hinaharas, halos 6 days yun, no? So, sa mga unang araw, nandun ka, hinaharas, putok ng ano yung nararamdaman mo noon, nung time na yun na maaari silang i-overrun tayo dito? Ano yung mga nasa isip mo doon? Dumating ba sa punto noon na baga nawalan ka na ng baga medyo ano bang nasa isip mo doon? Bahala na? Ano bang noon? Medyo nawalan din ako ng konting lang sir, pag-asa nung time na yun sir kasi hindi lang yung balang kalaban mo sir, pati gutom, puyat, andun na sir, pero nakikita ko man sa kasama namin sir na okay man sila, tapos yung team sergeant sir, kita ko man din na kinakausap niyo yung tropa sir, kaya decision talaga, kaya hindi rin ako nawalan ng pag-asa sir. So yung mga kasamahan mo doon, anong mga nakikita mo rin doon na mga kasamahan mo na nila? Mga actuation nila nung time na yun ba? Na yun din. Ano yung nakikita mo rin doon sa kanila? Meron doon siya nakikita ko yung mga 4 na araw pa lang kami, meron na yung kinakausap na yung sarili niya, meron na yung sobrang gutom sir, yung sabon, kinakagat niya na sir. Hindi niya alam kung sinasabi niya, nakatingin na lang doon sa may puno ng nyug sir, kasi may puno naman ng nyug doon sir. Oh. Yun lang nakita man sir. Medyo yun talaga. So, yun na after after 6 days na anong sunod nangyari nun? After 6 days bali palabas na kami nun sir, tinawagan kami ng sir, ng POB sir na papalitan na kami dun sir kasi magdi-December dun sir eh. Nag-request si TS sir na pwede palitan man ng kami dun sa sir, sa Badyaw sir. Pero during the harassment pala, yung doon sa
period of 6 days na nandun kayo sa detachment, mayroon bang mga na-wounded? Mayroon bang mga na ano nung time na yon? Sa first day namin, sir, meron isa, sir. Tapos, pagka 4 days, sir, meron na namang 4, sir, na na-wounded, sir. So paano yung sistema ng ano nyo doon? Yung pag-treat? Yung first aid nyo doon? Nakakapag first aid pa ba kayo? Paano yung sistema nun? O sari-sariling first aid? Kwan, sir. Pag nawuwunditan kami, sir, nasa kwan kami kasi, sir, sa kanal kami, sir. Pag nawuwunditan, sir, sumisigaw, sir, na may wounded. Ang ginagawa ko, sir, ginagapan ko, sir, pinupunta ko sa likod, sir, para mabigyan ng first aid, sir. Kinukuha namin ng si kwan, sir, si Pepsi Apostol, sir. So, ang ano, ikaw rin yung team, ano nun? Ikaw rin yung medics din. Hindi, sir. Pero yung time na yun, parang ano na rin kayo, parehas na rin kayo na mag-extricate ng mga kasama doon na sa ano, Yes, sir. para maano. Malapit lang kasi ako doon sa kwan, sir, sa nangyarihan ng kwan, sir, ng mga wounded, sir, kasi nasa medyo gitna ako, sir. Medyo PL bang kasi, sir. Ako lang doon ganyan-ganyan, sir, takbo-takbo ng kabilaan, sir. Kasi kung magtakbo doon sa likod, sir, magka-crossfire, sir. So, nung may na-wounded na, paano nyo in-extricate yun sila? Paano nyo sila pinakuan? Kasi hindi man pwede na manatili sila doon. Paano yun sila kaya nandun lang o naibak? Nandun lang sila, sir. Tapos pag dumating na yung kwan, sir, yung mga kukuha sa kanila, sir, gabi na yan sila, sir, mailabas, sir, kasi pag-araw kasi, sir, maraming kwan, sir, sniper, hindi basta-basta makalabas, sir. So, paano yun? Napapalitan din sila? Ang ano nun, kasi di ba, 14 lang kayo. Yes, sir, bali, pag may pumasok, sir, may kapalit na din, sir, na tropa, sir. So ano yung kwan? Ano yung mga nakita mo doon na lessons learned o kumbaga nakita mo bilang isang kwan, sundalo, bilang isang team member, ano yung dapat na maging isang attitude ng isang sundalo pagka yun sa mga ganong sitwasyon na dapat mayroon ka? Kasi di ba, yan, medyo ano talaga. So ano dapat yung attitude ng bilang isang sundalo nung time na yun? Dapat, sir, ang maging disiplina sa sarili, sir, at may tiwala sa isa't isa, sir, sa kasamaan, sir. Bilang isang sundalo, sir. Kasama. So, yun, malaki talaga yung ano, yung tiwala sa isa't isa. Yun Yes, yung sir. kumaga ano, team ano talaga. Effort. So, nung nandun na kayo at napagtagumpayan niyo yung ano yung feeling na baga na overcome niyo yung ba? Yung nandun na kayo, nakauwi na rin, nakabalik. Ano yung feeling nun? Ang sobrang saya ko talaga nun, sir, nung panahon, sir, kasi natapos namin yung panahon na, sir, na walang nangyari sa amin, na number 1 talaga pumasok sa isip ko, sir, na sa wakas makakauwi din ako sa pamilya ko na kompleto ko. Yung number 1 pumasok sa akin sa isip ko, sir. Okay. So, nung doon kayo, naisip mo ba rin bang manalangin or ano yung nandun kayo na during that time ba? Nandun kayo na inaatake kayo, inaano kayo. So ano ba yung mo doon? Nasa isip mo nung time na yun? Ang sa isip ko lang palagi, sir, Panginoon, ikaw lang bahala sa amin kung ano mang mangyari sa amin dito. Sana masurvive namin itong kuwan na ito. Sana lahat kami walang mangyari dito sa amin. Lahat yun ang lagi kong sinasaisip, sir, na sana walang mangyari sa amin dito, sir. Pag may nakikita ba kayong na-wounded din doon na kasama, naisip mo rin ba na maaari ka rin ma-wounded dito? So sino kaya ang mag-guard sa akin? Magsisave din sa akin? Mga ganun ba? Pumasok talaga sa isip ko, sir, kung halimbawa ma-wounded man ako rito, ano kayang magiging mangyari sa akin. Pero sa awa ng Diyos, sir, wala mang nangyari sa akin na masama, sir. Ang kuwan lang, buti nga, sir, walang nadali sa amin, sir, puro wounded lang, sir, kasi
taking pasalamat namin, sir, sa Panginoon kasi yun lang yung nangyari sa amin, sir. Pwede mo bang i-detalye yung yung tungkol dun sa mga for the 6 days na nag-ano kayo dun na walang pagkain? Paano yung sistema ng yung pagkain? Paano nyo? Nagluluto pa ba kayo? Paano yung pagkain nyo? Bali, yung naiwan lang ng kinakain namin, sir, pagdating ng 2 days kasi, sir, wala na kaming kuhan, sir, pagkain, sir, yung dilata na lang, sir. So, ang ginagawa namin, sir, pag gabi, sir, yung mga bubo dun sa may ilog, sir, Mm. ginagapang namin, sir, para makakuha lang ng mga isda, sir. Tapos tubig, sir, kasi wala talagang source ng tubig doon, sir. Yung, ang kulay ng tubig, sir, brown, sir. Mm. Eh, marami mang laman yung bubo, sir, kaya yun na lang kinakain namin, sir. So may bubo rin pala sa baba na sa baba niya. Yes, sir. Mm. So yung na yon pagbaba doon, grabing tactical naman na talaga na walang ilaw kasi kung meron kang ilaw makikita. Paano ikaw naranasan mo rin yung pag makukuha doon sa bubo? Bali, yung ginagawa namin, sir, gapang talaga, sir. Bali, dahan-dahan kami magkuha sa bubo, sir, kasi minuminuto sila, sir, na magpaputok, sir, mag-volume fire, sir. Minsan, kita mo talaga yung treasure talaga, sir, na malapit sa tabi mo, sir. Mm. Ang ginagawa ko namin, sir, tago lang kami sa may pangpang, sir. May gilid ng tubig, hindi kami gumagalaw, sir. Hindi mo na gumagalaw pag may Yes, sir. putok. So nung na makakuha na kayo ng yun, so yun yung pang-survival nyo doon. Yung isda doon na makuha, wala nang lutong bigas. Anong nan? Bali, yung makuha namin, sir, ng gabi, sir, niluluto namin ng kwan, sir, ng umaga na, sir. Mm. Bali, kung makakuha kami, sir, ng mga ilang pirasong isda, sir, yun na paghati-hatian namin, sir, lahat kami, sir. Mm. So, paano yung nung positioning nyo doon sa loob? Walang mayroon kang sector of fire or parang dito ka lang, dito ka. Isang na yan, position, wala lang galawan. Sir, bali, lahat kami, sir, may kanya-kanya kaming sector of fire, sir. Bali, kung saan yung sector of fire mo, sir, doon ka lang talaga, sir. Hindi ka na alis doon, sir. Magalis ka lang dyan, sir, kung mag-CR ka o mag-ihi, magpaalam ka lang, sir. Doon sa sinabi mong pala, yung may ma-wounded. At tapos binigyan nyo ng kaukulan na first aid. Ano yung naramdaman mo nung yung kinukuha mo sila, tapos yung tinitreat sila, humihingi ba ng tulong? Paano yung ipaki-describe daw kung paano? Isa doon sa mga nyo. Bali, sir, pag nawundid na yung tropa, sir, sumisigaw, sir, na may tama ako, sir, sabi niya, sir. Tapos, kinukuha namin yan, sir, dinadala sa likod, sir, binibigyan ng first aid, sir. Tapos, siyempre, hindi may iwasan sa tropa, sir, na ang tropa, wounded na naman. Kita mo talaga yung mukha nila, sir, na malungkot talaga, sir. So, ikaw bilang dun, tapos paano mo sila pinano din dun? Na tinitreat, isa ka rin bala dun sa nagtitreat sa kanila, kumbaga bandage, mga ganon? Yes, sir, bali, tulungan ko rin, sir, yung medic, sir, kasi hindi niya makaya, sir, na siya lang isa, sir. Mm. Kasi, pag nandun na, sir, na dinadala namin sa likod, sir, kasi may kwan doon, sir, may casualty area kami din, sir, na safety area na pinaglalagyan talaga, sir, para bigyan talaga siya ng presence, sir, na hindi siya hagip ng bala, sir. So, nung ikaw, yung nag-treat ka rin, ano yung niya? Kumbaga, nagpapasalamat din sa iyo. Anong Sergeant, baka may nagsabi ba na, Sergeant, ikaw na bahala sa pamilya ko, mga ganun, o ano bang o may critical ka bang na talaga? Lahat naman ng wounded is na nabuhay naman lahat. Nabuhay man na, sir. Saka ang experience ko din, sir, yung si PFC Espanyol, sir, ang sinabi niya, sir, Ching, kung halimbawa mangyari sa akin masama dito, ikaw na lang bahala kay mama. Sabi niya. Sabi ko, sir, huwag ka mawalan ng pag-asa kasi konti lang man yung sugat mo, daplis mo lang yan, pero hindi niya alam, sir, wasak talaga yung likod niya, sir. Sabi ko, malay mo, mamaya kami na naman. Sabi ko sa kanya, huwag naman, sabi niya, sir. Kaya sabi ko, huwag ka mawalan ng pag-asa. Ang
sabi ko lang namin sa kanya, sir, huwag ka matulog kasi gusto niya matulog, sir eh. Mm. Tapos lagi niya tinatanong, sir, kung malaki ba yung tama niya. Sabi ko, sir, konti lang yung tama mo kaya huwag kang mag-alala. Yun lang laging sinasabi, sir. Okay. Maraming salamat, Roland, sa iyong ano, binigay yung sa ano mga statement mo at malaking tulong sa pag ano ng unit natin na naging heroes kayo sa kabila ng mga nangyari. Nandito pa rin kayo sa regiment at thank you.